Yo, what's up mga gar? Welcome back again sa ating channel, Kuya Tens Fishard. And for today's video, bago tayo magkumpisa sa ating water change mga gar, ay mag-quick update muna tayo dito sa ating fishard. So kung makikita nyo mga gar dito sa ating tank na 15 gallons no, na hinati natin dati sa tatlo, ay ginawa na natin tong planted tank. So bakit? No? Kasi mabilis itong mag-green water, no? Hindi na nakikita yung mga isda. Kahit anong linis mo, no? Kahit sabihin mo na every 2 days no, nagpapalit ka ng tubig, hindi talaga napipigilan yung pag sobra-sobrang green. So, okay naman yun sa mga isda as long as na maganda yung tubig, no? Or malinis. Kaso ang problema, no? Hindi natin nakikita. Kaya ang ginawa kong mga gar ay ginawa kong planted aquarium, no? Planted tank na lang. Nilagyan natin ng mga lupa and tinamnan natin syempre ng kabomba, no? Kasi may mga naghahanap din yan. Try natin yan padamihin yung kabomba natin. Dito natin tinanim. Tapos yung laman nito, kasi 6 na lang din naman sila, no? Yung MSSBT dito ay nilipat natin, no, ng lagayan sa iba nating tank na wala na ring laman kasi naibenta na rin. Tapos yung ito, no, ng laman na to ay dito galing. Yan. So ayan, wala na rin tong laman and hahanapan natin to ng laman kasi yung mga isda natin ngayon ay medyo mga maliliit na, mga fry na halos. And dito, ito naubusan lang ito ng aqua soil, no? Wala na tayong mailagay, no? Hindi rin kasi pwede yung lava rock lang kasi may i-stack lang yung dumi sa ilalim, and kung walang halaman, no, walang magbi-breakdown ng dumi na yon, magkaka-ammonia spike naman. So ito ay medyo nagwiwigil lang, no, and may mangilan-ngilan na nagkakasakit dito sa tank na to. So kaya mababa lang yung tubig, no. Mamaya hanggang dito yan lalagyan natin ng konti, tapos nilalagyan natin to ng methylene blue para ma-save, no, yung iba na to kasi wala yung sakit, no. Itong iba walang sakit siya and may mga nagkasakit lang dito, so nandito na sa tubig niya yung sakit nun, kaya kailangan natin yun i-treat, no, para hindi madamay itong iba. Tapos yung full gold natin, no, kasi may available tayo mga full gold, ito na lang yung natitira natin ng mga male. So tingin ko yan na yung maximum na laki nila, no. Yan, kasi mga matured na yan, yan na lang. Tapos yung MSSBT natin na mga male ay nandito, no, nag-against the light lang, and may dalawa silang kasamang Santa Claus, no, na kal. Yun. Tapos dito, no, MSSBT din ito na meron tayo ditong I think 5 piraso na MSSBT. Ayan, tapos may isa rin silang kasamang kal. And dito mga gar ay MSSBT din ito. So medyo malabo lang, no, kasi nga against the light tayo. Pag umaga kasi ganun talaga, kaya mas maganda mag-video dito gabi. Pero mag-update lang tayo konti, no, kasi naaninag naman, naaninag. MSSBT din ito, tapos 5 peraso sila dito. Ayan, yung dami nating mga males na MSSBT. Then update tayo dito mga gar sa ating mga P-dirt koi, no. So may dalawang natitira, no, na male na P-dirt koi, tapos isa lang yung female na may cup, the rest is koi jeans na lang. Then sa ating HBRRT meron tayong 2 female dito at 6 na male. Ayan sila, malaki na nga sa tingin ko pwede na tong i-separate, no, na maging breeder. Tapos gagawin ko ring breeder ito yung 2 dito. Hindi ko lang alam kung saan ko pa ilalagay, kaya inahanapan ko pa ng area kasi nagre-reshuffle tayo or nililipat-lipat natin yung ating mga isda, ano, based doon sa dami nila. And kasi may mga lagayan na rin tayo na walang laman. Then sa MSSBT natin, no, na female, no, dito merong mga female. May mga ilan-ilan na male dyan, pero tatanggalin na rin natin yan. Tapos dito ay mga female din, pero konti na lang. Ayan, ito na lang yung mga pambenta natin. Yan. Tapos dito mga Santa Claus to siya, no, na all female na lang kasi kinuha na natin yung mga male, tapos pinagsama na natin yung nandyan at saka yung nandito, kaya nandito na lahat ng mga female natin. Tapos lahat ng mga Santa Claus male natin, no, na yung iba ay kal na rin siguro ito na sila. Ayan, parang naging community na to ng mga male. So lalagyan ko to mamaya ng female, no, para hindi sila mag-away-away. Ayan, para may pagkakaabalahan sila. May mga Santa Claus pa naman talaga, pero yung iba kasi mga calls na. Ayun. So mga calls natin, no, pwede natin ibenta yan for community. Message na lang kayo mga gar kung trip nyo na mag-community tank ng mga Santa Claus, kasi marami tayong mga pang-community tank. Tulad niyan, mga call na yan Yun, mga calls. So may mangilan-ngilan lang, no, pero mas madami na kasi talaga yung calls. Tapos dito, no, ito sa ating
dark night dito, nagkasakit yung isang male natin. Kaya tinanggal na rin natin, kaya tatlo na lang sila dito. And dito no, sa RDSS natin, hindi lang sila masyadong nakikita kasi nga medyo nagtatago sila. So namatay na rin yung isang female natin dito. Kaya isang pair na lang yung nandito na RDSS natin. Kasi last time na namatay ang isa, tapos kahapon namatay din yung isa. So isang pair na lang. Hindi ko alam kung good condition pa sila. Mamaya sisilipin natin pag nag-water change tayo, no? Kasi nga medyo nangihina sila dahil yung sunod na ulan na anggihan kasi yan dito. Same din dito, no? Dalawang female na lang yung laman nito kasi yung male nila ay namatay na rin, yung Santa Claus natin. Pero the rest, no, mga good pa naman. Ito yung ating ABT dito, goods yung condition nila. Yung male same pa rin, ganun at ganun, pero sumusundot naman. Tapos yung full gold natin dito, ayan, good pa rin sila. So mapapansin nyo, no, nilagyan na natin to ng aerator kahapon. Ito lahat, no, lahat ng mga tanks natin ay may aerator na. No, napagastos na naman tayo kasi pumunta tayo ng Artimar nakaraan. Wala na, finish na. And nilagyan natin ng aerator lahat. So yung iba hindi lang gumagana, palakas natin mamaya. Yun, tapos yung dito may mga aerator na rin lahat. And dito may mga aerator na rin lahat. So yung MSSBT natin na breeder, no, kasi nag-separate tayo ng isang tryo, ay nanganak na kahapon mga gar, yung isang male. Tanga talaga. Yung isang female. Kaya may bago na rin tayong fry ng MSSBT. Nandito sila. Ayan. Ilang piraso lang din kasi syempre umpisa pa lang. Pero kung mapapansin yung mga garno, lalaki ng mga female natin dyan. Halos na big gama na sila, no. Pagdating pala sa full gold, no, ito yung full gold natin na pambenta. So medyo pumapayat ngayon yung mga isda natin dahil ilang araw na tayong walang stock, no, ng to be fixed. Halos week na rin. Kaya ang pinapakain ko ay moina. So, syempre, adjust na naman sila. Ayan. Binababaan ko lang yung tubig muna. Then, yung ating ABT. Ayan, dito na first batch. Medyo malalaki na sila mga gar. Ayan, kung mapapansin nyo, no? Yun. Yan, no? Malalaki na sila. Tapos, yung ABT natin na sobrang dami, no? Na 70 plus ito, eh. Ewan ko kung kumpleto pa. Pero 70 plus ito nang nilagay natin dito. Ayan, sobrang dami. Yun, no? Diba? Puro ABT yan lahat, mga gar. Yan. So, yun. Pag lumaki-laki pa to ng kaunti, hahatiin na natin to. Tanggalin na natin yung mas malalaki. Yun. Pero siguro mga after 2 weeks, ganun. Yan. Tapos, ito yung pea dirt natin, no? Nagiging isda na rin paunti-unti. Yun. At least kahit pa paano nakapagpaanak tayo ng pea dirt. Tapos, yung pinakaunang anak, no? First batch natin na maayos-ayos ng ating Tuxedo Koi Short Body. Ay ito na sila, no. Sana lumaki na to agad, no. Mabibilis yung kanilang paglaki kasi kukuha tayo ng breeder dyan dahil yung breeder natin ng Tuxedo Koi ay namatay na yung female at yung male natin ay mahina na rin, so malapit na rin yan siguro ma-deads. Yun. Ay nako. So dito silipin natin yung ating RDSS. Ayan mga gar, oh. Yan, malalaki na mga gar. So hindi tayo nang hinayang gaano, no, doon sa namatay nating RDSS na breeder dahil yung mga RDSS natin dito na sineperate, no, na male, ayan, no, ang gaganda na. Then yung ating mga female ay alam ko ready to breed na rin, kaya ito na yung ipapalit natin doon. Ayun, no, ganda, 'di ba? Yan. Tapos pipiliin na lang natin yung mga malalaking female. So kahit magkapatid, no, try na lang natin. So doon na lang tayo magbangga ng mag-crossbreed, no, pagdating sa kanilang mga anak kasi wala nanganib na yung ating breeder dahil namatay na nga yung karamihan sa kanila and isang pair na lang yung natitira. Yun. Then yung may ABT din tayo dito mga garno na last batch. Ayan. Naka-check yan siya, no, kasi anak yan siya ng doon ng mga delta talaga natin na mga ABT. So yan, konti lang dyan sila. And binobomba din natin to ng BBS. Yun. Tapos yung ating HBRRT na last batch, ayan, o, malaki na din. Tapos yung ating P-Dirt Koi din na last batch, ayan din sila, malaki na din. Yun. Ubusan lang talaga tayo ng 2B fix kasi nung nakaraan bumili tayo ng 2B fix nung Friday, na bad trip lang tayo dahil pinadalhan tayo ng patay na 2B fix. Imbis na ipakain natin, no, tinapon na lang. Pero nag-try pa rin ako magpakain ng isang beses and ang result ay nagdulot natin ng sakit sa ating mga isda. May mga nagkasakit na isda natin. So, naghahanap ulit tayo ng panibagong supplier, no? Kasi mahirap pag yung supplier natin ay hindi rin matino. Dahil para lang tayo nagtatamod ng pera, no? Kasi
Yung to be fixed natin ay pagdating, no. Akala ko kasi ng mga nakaraan, no, na sa akin yung mali dahil pag namatayan ng aerator, mabilis mamatay yung to be fixed natin. Akala ko dahil sa akin or kasalanan ko, pero kalaunan na pagtanto ko na talagang mahina na yung to be fixed pag dumating sa atin. Kaya ilang araw lang or sunod na araw namamatay din kaagad. Kasi nakaranas na rin ako, no, nakabili ako ng makunat na to be fixed. Umaabot siya ng linggo kahit walang aerator, hindi naman namamatay. Same lang din yung setup. So nung huli na kasi, no, parating hindi na ganun ka kunat yung nakukuha nating to be fixed. Tapos nung Friday, no, nung binili natin doon sa kinukuhanan natin ng taga dito lang din sa Pasig, yung binigay sa atin ay patay na talaga. So sabi niya papalitan niya yung yung to be fixed, pero hindi niya naman ginawa. Siguro ganun talaga. Kung baga doon natin makikilala talaga yung mga seller kung tunay ba sila sa kanilang mga customer. Ayun. So hanggang dito na lang muna yung ating video mga gar. So kunting update lang tayo and mag-water change tayo ngayong araw, ano lang yung aabutin. Then sa sunod ulit na walang pasok, no, doon ulit tayo mag-umpisa na naman ulit mag-water change na ng ibang natitira. So hanggang dito na lang muna yung video mga gar. Hanggang sa muli, ito yung Kuya Tems na nagsasabing, to God be the glory.